Yan. So mga kababayan, kanina po kasi nagkaroon po ng hearing sa house, sa lower house. Okay. So sa lower house mga kababayan, yung hearing kanina is budget ng DepEd, 'di ba? Budget po ng DepEd. So ngayon itong budget ngayon ng DepEd mga kababayan, ang umattend syempre yung bagong DepEd secretary, si dating Senador Angara. At dito natin makikita mga kababayan na ibang-iba po talaga yung sagot ni Angara kung kukumpara po natin kay Sara Duterte. At dito rin po lumabas yung mga kapalpakan po ni Sara Duterte nung siya po yung Deputy Secretary. 'Di ba? 'Di ba? Tingnan ninyo ah. Okay. Nung nagkaroon po ng pagkakataon si Sara Duterte na magsalita sa KOJC kahapon, ang sabi niya, ginagawa niya lang daw po yung trabaho niya. Salamat daw po sa mga tumulong sa kanya sa DepEd. Pero sa totoo mga kababayan, lumalabas na po talaga na bulok po talaga yung ginawa ni Sara Duterte sa DepEd. Tambak na problema iniwan ni Sara Duterte sa DepEd. Sabi nga po ito ng mga congressman. Especially nga po si Franz Castro. Kaano-ano mo si Larry Gadon Takero? Hindi. Wala. Nakita kami 2 beses, 'di ba? Nung unang beses kami nakita ni Larry Gadon, hindi niya ako kilala. Nung pangalawang beses namin nakita nung kasal ni Sangkay, kilala niya na ako. Ayan, no? So ngayon sabi dito, no? Oh. Tambak na problema umano ang iniwan ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Nasasaluin ng bagong talagang si Education Secretary Sani Angara. Okay. Siguro naman alam naman po natin mga kababayan na talagang palpak talaga si Sara Duterte, no? Alam naman po natin 'yan, 'di ba? Sabi dito, no, in fairness naman kay Sani Angara, teacher pa lang ako, talagang malalim na ang pagnagsamahan ng ACT teachers at ni Secretary Angara. Si Secretary Angara, very accommodating sa mga bills sa salary ng mga teachers ay talagang sinusuportahan niya. Ngayon, secretary na siya na mukhang mas maganda ito kaysa noong nakaraan. Sabi nga po ni Franz Castro yan. Okay. So ngayon, sagot ng mga DDS, tingnan nyo kung gaano kabobo itong mga DDS na to, no? Sabi ng mga DDS, ba't yung naniniwala dyan kay Franz Castro, guilty yan ng child abuse. Oh. So ngayon, ang point dito, tanga talaga kayo. Kasi una sa lahat mga kababayan, di ba? Congressman pa rin po si Franz Castro. Ako, don't get me wrong ha. Ako ayoko. Ayoko kay Franz Castro. Ayoko sa kanya. Pero sana, ipasok natin sa tamang perspektibo yung narrative natin. Di ba? Anong kinalaman ng kaso ni Franz Castro dyan sa usapin ng DepEd? Di ba? Oh. So ngayon, para mas maganda, no? Tingnan nyo to ah. Tatakbo pang senador yan. Tatakbo pang senador yan si Franz Castro ha, pero wag niyo iboto yan. O ito, sige. Oh, ito sabi kanina sa hearing ni Sani Angara. Pero isa sa point natin dito mga kababayan, mas maayos po si Sani Angara kausap. Hindi po katulad ni Sara Duterte na hindi po alam yung sinasagot. Nag, nag, time out pa, no? Oh, sabi niya dito to. For interpellation. Thank you, Madam Chair. So, in fairness naman kay Secretary Angara po, teacher pa lang ako, talagang malalim na yung pinagsamahan ng ACT with Secretary Angara. Very accommodating. Yung kanyang mga bills related to welfare, salary of teachers, ay talaga namang sinusuportahan niya ng mga teachers. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Nakita naman natin, mamaya yung performance sa COA, malalaman natin. So, talagang wini-welcome naman po ng mga teachers, Secretary Angara. Okay? Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot, medyo iniwanan siya ng maraming problema ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na po itong matatag curriculum, Mr. Chair, gusto ko lang malaman, direkta na to, although pinag-uusapan na namin ito sa Committee on Basic Education, pero gusto ko pa rin direktang masabi kay Secretary Angara, yung nagiging problema ng teachers dito sa iniwan na problematic na curriculum ng nakaraang administration, Mr. Chair, kaugnay doon sa 7 to 8 loads ng mga teachers. Kaya ngayon sinabi ni Franz Castro na marami pong iniwan na problema si Sara Duterte. Siyempre mga kababayan, no, hindi naman tayo kagad maniniwala kay Franz Castro. Maya-maya, pag-usapan natin yung mga naiwan na problema ni Sara Duterte.
'di ba? Well, may point naman si Franz Castro dito, pero mas maganda magre-research tayo ng sarili natin. Okay? Sige. Natin sa high school, Mr. Chair. So, kailangan talaga, Madam Chair, kailangan talagang immediately i-review ito. Biro niyo po, Mr. Chair and Madam Chair and Mr. Secretary, 7 to 8 loads ang mga teachers. Ibig sabihin nito sa high school, nagtuturo sila ng tipo 45 minutes na ang haba-haba po, no, nung talagang minaximize po yung 6 hours. Gusto rin ko pong linawin itong National Mathematics Program at saka yung National Reading Program po. Kailangan malinaw din po ito kasi doon sa inilabas na frequently asked questions, nandito pa rin po ito. Pangalawa, yung implementation ng matatag curriculum ay hindi niyo naman ito program, no? Iniwanan kayo ng nakaraang administration ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin ay talagang problematic dito. Sobrang pahirap itong matatag curriculum, sabi nila, Mr. Chair. Yes, So ngayon, sinasabi dito ni Franz Castro, malaki yung problema, maraming problema sa matatag curriculum. Okay? So, tingnan niyo kung gaano ka-professional sumagot si Sani Angara. Tingnan niyo, Magandang umaga. Thank you, Madam Chair. Thank you, Congresswoman Castro, sa magandang nasabi niyo po. And thank you din po kay Kong Rufus dun sa kanyang motion. Madam Chair, ang thinking dito ang pag-iisip namin dito sa matatag curriculum, yung sa 45-minute lessons. Dahil na ma-maximize po yung learning time at yun daw ang optimal na learning time for a student to learn. Pero nakikinig, nung nagkonsulta ho kami, na after implementing the matatag curriculum for the last few weeks, mukhang there is a need to inject flexibility ho sa curriculum. So, nakinig ho kami sa ground, nahihirapan yung ibang teachers sa ibang eskwelahan. So, meron kaming piniprepare na department order to inject flexibility. O, kita nyo, di ba, mga kababayan, no? Di ba, dito, pinalabas dito ni Sani Angara na merong mali sa matatag curriculum. Sinabi niya naman di ba, nakinig sila sa mga teachers, nakinig sila sa mga tao sa ground, na may problema talaga yung matatag curriculum. Pero kung paano sinagot ni Sani Angara, yung criticism ni Franz Castro, napaka-professional. Hindi po katulad ni Sara Duterte, bratinela. Kitang-kita kung gaano kung gaano kalayo. 'Di ba kung gaano kalayo yung ugali ni Sani Angara kay Sara Duterte. 'Di ba? Napansin niyo ba? Napansin niyo? Kasi ako pansin na pansin 'Di ba? Talagang lumilipad si mga teacher, nagbumotor na mga ganun, mga joke lang. So, yun po yung problema natin. So, I'm glad, no, magiging flexible. So, yun po yung inaantay na nasagot ng ating mga teachers. Ito pong NMP at saka yung NRP, pwede bang pakilinaw po ito, Madam Chair? Secretary. Thank you. DDS feel more hurt for Franz Castro praising Sani Angara. Bleeding heart po more. Nasabi ng mga DDS, wala, NPA pala si Sani Angara Walang Pag ako may nakita kong DDS na nagsabi niyan, tutuktukan ko kayo Baka sabihin ng mga DDS ngayon dito, ay wala pala, Sani Angara pala, ano pala yan, komunista pala yan, NPA pala yan. Ito yung pinaka-worst na sasabihin ng mga DDS kung meron man. Kong Castro, ang sabi is maglalabas po kami ng polisiya dyan, but maybe Yusek Gonong can further explain the thinking behind this and where we are right now. Yusek Gina. Thank you, Sec. Madam Chair, Your Honor, yung National Reading at saka National Math Program po, given the feedback from the field on our previous programs like Catch Up Fridays, yung draft po namin ng reading at saka math programs, kailangan pa po namin idaan ulit sa isang konsultasyon para hindi na po maulit yung lahat ng mga hindi magandang feedback na nangyari dun sa ating Catch Up Fridays. Kita nyo, di ba, pati Catch Up Fridays pala na may problema din, no? Ganun nyo talaga, di ba, sinto-sinto talaga si Sara Duterte, no? Gagawa ng Catch Up Fridays na wala naman pala mga gamit. Gunggong talaga to, no? So ngayon, ito actually mahaba-haba pa to Mahaba yung ano na yan, yung video na yan. Pero ito tingnan nyo to Mas maganda panoorin nyo na lang yung sa Congress kung interesado kayo panoorin yan. So ito pa yung malupit dito. So ngayon, meron din binabanggit dito si Congressman Luistro. Okay? Sabi ni Congressman Luistro, calls out DepEd over delays in rollout of ICT materials to schools.
So yung ngayong ICT materials na yun, mga kababayan, ito po yung mga computers. No? So humingi po, tingnan niyo si Sara Duterte po, humingi po ng budget. Teka lang, hindi ko pala nailipat. Lipat pala natin. Ito pala, okay. Ito pala. Hindi ko pala nailipat. Ayan. Isipin niyo mga kababayan, si Sara Duterte po, humingi po ng budget ng 10 billion para daw po sa mga computers, sa mga teachers, tsaka sa mga estudyante. Ngayon, ang ginastos lang pala ni Sara Duterte doon, 2 billion lang. 2 billion lang. So, ang sabi nga po ni Congressman Luistro, kaya pala tayo napag-iiwanan. Kasi, online na karamihan ng mga estudyante, tapos wala pang computer. Kahit yung mga teacher, walang computer. Tandaan nyo ngayon mga kababayan sa DepEd, sa isang teacher, sa isang computer, 30 teacher po yung gumagamit. Ganun po kalala. Sa isang computer, 30 teacher po ang nagpapalit-palitan. 12 billion ba sinabi ko pa 12 billion? O, di ba? Tingnan nyo So kaya pala tayo napag-iwanan ng PISA. Kaya pala tayo napag-iwanan sa international standard kasi nga po online na po karamihan. Kumbaga nung panahon natin, 'di ba? Isang buong linggo 'yan, puro tayo face to face. Pero ngayon, meron ng online, merong face to face. 'Di ba? Ganoon na ngayon Ganoon na ngayon. So 12 billion pala, 12 billion. Isipin niyo sa 12 billion na hiningi po ni Sara Duterte, 'di ba, 2 billion lang po yung nagastos para sa mga computer. 'Di ba? So madami talagang mali. And actually mga kababayan, isa ito sa mga pinaglaban natin. Tingnan niyo yung mga naiwan po na mga problema ni Sara Duterte. Ito makita niyo naman yung date April 1, 2024. New anomalies at DepEd, ghost student and documented beneficiaries. Mga kababayan, dahil po sa katangahan ni Sara Duterte sa DepEd, nawawalan po ng 239 million. Ayan 239 million po ang nawawala po sa DepEd. Kasi po, dahil po sa ghost student, nakapabayaan po ni Sara Duterte. Tingnan niyo mga kababayan. 'Di ba? Simpleng trabaho lang po ito ng opisina. 'Di ba? Bago ka mag-release ng pera sa mga private school, kailangan legit yung mga estudyante. Yun nga lang sa katangahan po ni Sara Duterte at ngayon po na inaasikaso ito ngayon ni Secretary Angara, 239 million po yung nawawala sa DepEd. Yung kwento nito mga kababayan, humingi po yung mga private school ng voucher para po sa K-12 ng mga estudyante. Yun naman pala, ghost student pala. Diba? Tapos gusto nyo pa maging presidente, ganyan katanga? Tapos, ito pa. DepEd howling of learning materials from Transpac. So ito December 15, 2023. So noong panahon po ni Duterte mga kababayan, 'di ba? Ni Digong. Bago matapos po yung termino ni Digong, yung dating DepEd secretary noon, umorder po ng mga gamit sa mga estudyante. Tapos hindi nabayaran yung Transpac. Kasi po yung Transpac po, ito po yung kinuwang warehouse. 'Di ba? Kasi walang warehouse yung walang warehouse yung DepEd So nag-arakila sila ng warehouse. So Transpac po 'yon. So isipin niyo from 2022 hanggang ngayon, hindi pa po nailalabas yung mga gamit po na 'yan. So sabi po ni Secretary Angara kanina, 'di ba? 1.5 million na lang yung kailangang ilabas. So iniiwan na naman to ni Sara Duterte na billion of pesos pa yung naiwan po doon sa Transpac. Ngayon 1.5 million na lang. So good job po tayo dito kay Congressman, kay dating Senador Sani Angara. Good job siya dito. Isipin niyo 'di ba? Merong 2 taon si Sara Duterte para ayusin ito. Si Sani Angara po, wala pang 2 buwan, maayos na po. 'Di ba? Meron pa 'yan. Kala niyo tapos na, meron pa 'yan. Ito pa DepEd GSIS work to fix late remittance. Nabalita ito December 2023.
Ngayon po, inaayos na rin po ito ni Sani Angara. Isipin nyo kinakaltasan yung mga teacher ng public school ng DepEd para ibayad po sa GSIS. Yun naman pala, from 2022 at saka 2023, hindi po nabayaran ni Sara Duterte yan. Diba? Hindi ko talaga makuha kung bakit gusto ng mga DDS na maging presidente si Sara Duterte. Ito nga napakasimpleng bagay lang nito na iniwan na naman ni Sara Duterte kay Sani Angara. O, di ba? O, yan, o, di ba? O, yan, o. Sa dinami-dami po ng warehouse po, di ba, na inarkila ng DepEd ngayon, sa Carmona na lang po yung problema nila. O, di ba? Isipin nyo yan, o. O. So, syempre, mga kababayan, pag yung teachers po, nagbayad ng utang sa GSIS, syempre, kaltas yan. Tapos, ang problema, yung DepEd hindi na ibayad sa GSIS, yung pera na kinaltas din nila sa teachers, so, may penalty yan. May penalty yan. So, sino magbabayad ng penalty? Teacher ulit. Diba? Sayang yung 2 taon ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Sayang. O sayang din yung utak ninyo mga DDS kung ganitong klaseng presidente ang gusto ninyo. O. Tapos, actually, tingnan nyo, di ba? Ang daming problema ni Sara Duterte dito. Actually, meron pa yan Hindi ko lang naisama yung isa, no? Hindi ko nga naisama yung isa. Yung isa hindi ko naisama pala sa slide, no? Tapos may problema pa si Sara Duterte sa isa. Actually, may yung problema ni Sara Duterte yung sa COA. Di ba yung sa COA naman mga kababayan, yung DepEd po kasi kumikita naman ng pera yan. Siyempre from donations, from bayad sa mga estudyante, di ba? Kasi hindi naman talaga totally libre po yung pag-aaral sa public schools. May mga binabayaran din po yan. Kahit napaka-konti lang po talaga. Wala pa atang 500 pesos kada taon So, ang ginawa ni Sara Duterte mga kababayan, yung kinita po ng DepEd, pinasok niya sa bank account niya. Gusto niyo bang makita yon? Baka sabihin niyo, niloloko ko kayo Teka lang, tinan ko kung nandito Baka maya sabihin niyo, kasi mabigat na paratang to Baka sabihin niyo, binabola ko kayo. Nandito ba? O to, andito pala, sa unang-una pala. Bakit, sa unang-una pala, saan ba yon? Ito pala, dito pala. Isama ko pala. Tanggalin natin to. Remove. Mga miscellaneous fee pala, no? Ito Isama ko pala. Kala ko di ko isama. Ito pala, ayan, no? Ayan. COA flags DepEd over an authorized bank account with 362 million. Yan Ano ba? Kita nyo ba? Ayan. Ito po yung kinita ng DepEd. So ngayon, ang ginawa ni Sara Duterte, pinasok niya po sa mga bank accounts niya. Well, declared naman ni Sara Duterte. Pero bakit mo pinasok sa bank account mo? Di ba? Pero alam ko, ayaw ko na ibalik na to Sabi dito, as classes reopened in public schools, on Tuesday, the Commission on Audit ordered the Department of Education to close several unauthorized and unnecessary or endowment bank account containing a total of 362 million and return the money to the National Treasury. Okay? So, sabi dito, no? In its audit report, the DepEd for fiscal year, di ba? The COA noted that the bank accounts included collections and receipts from various sources still retained in the said unauthorized current account as standby fund and kept available at their disposal. O di ba? This exposes the fund to the risk of misuse or misappropriation of funds that could possibly be used to augment the financial requirements of unprogrammed activities or settlement of a valid obligation it added. So ngayon, parang nga naman mas madali. 'Di ba? Ipasok na lang sa bank account ni Sara Duterte para pag kailangan ng pera, ilabas na lang. 'Di ba? Tignan niyo, 'di ba? Ayan po yung mga naiwan ni Sara Duterte. Hindi actually nung rally namin sa Liwasang Bonifacio,
yung Sara resign rally, kasama yan sa agenda namin. Pinasok ni Sara Duterte yung pera ng DepEd sa bank account niya na dapat diretso sa National Treasury. 'Di ba? Kaya sure ako na tama 'yan kasi content kasama 'yan sa agenda namin eh. Nabawi na ba Takero? Ang alam ko nabawi na eh. Pero syempre, medyo pangit na ano 'yon. Medyo pangit na image 'yon na ipapasok mo yung pera ng DepEd sa unauthorized account, 'di ba? Oh. So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyong lahat. Gusto dyan po sa 900 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like, palike lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito na dyan po sa House hearing, no, mas na-expose po yung mga katangahan po ni Sara Duterte bilang Deputy Secretary. Okay? So salamat po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video.